Hi guys. Dito kami ngayon sa sa Chinook Mall. Yan. So ika 2 days na namin pumunta rito kasi meron lang kaming kailangan gawin sa bangko nga. So, yun. Gusto ni Emma ata bumili dito sa Castella. Castella? Castella. Castella? Castella. Castilla. Hindi ko alam kung anong tamang diyan Castella o Castella. Bahala na kayo. Ayun yung boss ko, tingnan niyo naman, Wow. O, di ba? Naka naka D4 pa yan, Boss na boss. So, nag-iisip pa kami kung Starbucks, Tim Hortons. Si Alvin, food court agad yung iniisip eh. Actually, naligaw lang naman kami dito dahil nga again sa TD Bank. And tomorrow, ayan, may sinet kaming appointment. Makikipag-meeting kami sa advisor nila. Ayan, syempre, kailangan namin mag-inquire. Ito na, inquire about yung FHSA. May account na kami guys pero may questions lang ako regarding the same sa RRSP. And then, syempre, kung ano yung mortgage na, ayan, may offer nila. So, somehow, mortgage specialist na rin yung sa TD. Although, hindi ko goal magtanong sa kanya kasi nagpapa-pre-approve kami somewhere. Pero, inassign na lang din sa amin yung advisor na yon. Yan, para makasagot ng FHSA concerns namin. Kasi kung related din naman daw sa yan bahay-bahay. Libre naman yung magtanong. Yan, libre naman yon kasi ever since talaga paglapag namin dito sa Canada, TD talaga yung unang bank namin. Yeah. So, helpful din naman sila sa mga concerns namin. Nag-open kami ng account, tapos nagpa-advise na rin kami before. Ayan. So, maganda, bumalik na rin kasi appointment talaga yon. Yan, ma-advisean kami ano yung proper gawin. Kasi kapag yan nga, di ba, matters regarding FHSA, RRSP, ay may effect yan sa inyong tax. Yan, magandang tax deduction yan. Kaya kapag nalagyan nyo properly, kung may tips, and proper advice na may bibigay, maganda na magkaroon ka ng di ba, i-maximize mo yung tax refund yan on that certain amount na allowed. Kasi yung RRSP guys and FHSA, may limit lang yan per year. Yeah. Yan. So yun lang naman ang lakad namin, pero ngayon ay since gutom si Alvin, natetempt siya sa Starbucks. Hindi pa naman. Pero in-enjoy muna namin tong site na to. Napakaganda tambayan. Yeah. And dati kasi wala kaming maupuan. Lagi itong puno ng mga tao, no? So, buti ito, chill-chill lang. Yeah. So, yan. So, speaking of banks nga pala guys, alam nyo, yung unang-una, sabi nga ni Emma, unang bank namin dito is TD. To be honest guys, okay yung TD sa amin. Especially pag magsasend ka, tapos pag magbabayad ka ng credit card mo, on time, pag once na nagbayad ka, babawas agad dun sa, sa balance mo. Unlike sa ibang bangko, parang ilang days pa, bago siya nababawasan. Ayan. And yan, to add pala, kasi na-compare na namin yung pag-withdraw yung ng BDO ATM namin dito sa ATM ng TD Bank and Scotia Bank. Although per withdraw nga is cheaper sa Scotia. So $3 yon per withdraw ng $500. Sa TD kasi $350. Pero guys, marirecommend namin sa TD pa rin kayo mag-withdraw in case magwi-withdraw kayo nung ng BDO whatever yung Philippine ATM nyo. Kasi na-compute namin cheaper pa rin overall dahil ang taas pala ng conversion rate ng Scotia. So, kinover lang yon na $3. Sabi ko, ang dami kong withdraw. Nagsisisi si Emma ng 600 pesos. Hindi naman, yun nga, nasa 700. 6 to 700. Din, 5 beses to 6 na beses din ako nag-withdraw. Sising-sisi siya guys. Lumipat nga kami sa TD for appointment. Ayan, sabi ko, mas mura. Pero, ang nangyari sa'yo, naka-withdraw ka sa Scotia. Naka-withdraw din ako naka-withdraw sa TD. ka rin sa TD so, alam ko na yung limit per day. Ayan. Kala namin sagad na doon sa Scotia niya. Then, nung lumipat nga kami sa TD, naka-withdraw ulit siya. Tapos, na-compare ko yung sa ATM ng Scotia versus ATM ng TD.
kunwari $500 i-withdraw ko sa Scotia, ang binigay guys, tigbe 20. So walang option yung Scotia sa pag-select kung ano yung bills na lalabas. Sa TD kasi meron. Automatic 2020. So kung 500 withdraw mo, automatic tigto 20 yun. Pero sa TD may selection ka, either 20, 50, 100. So 500. mas okay yun kasi kung ang kailangan mong bills ay yung malalaki na hindi kailangan ng barya, okay na yun, maseselect mo yung 100. So, at least yun naman, guys, maging helpful sa mga kailangan ng information. Isipin mo, tagba-20 yung binigay sa'yo. Ayan, pamasko. So, pero din-depository naman namin yun. Yeah. Kasi yun yung option namin para makapag-withdraw lang from Philippine Bank namin to here. Anyway, so, yun tip yun guys, no? Baka, tip lang naman yun sa nga, nagtatanong. mga nagtatanong dyan, so mas maliit nga yung charge sa Scotia, pero yung palitan naman niya ay medyo... yung palitan sa Scotia, nasa 42 point something. Pero yung palitan sa TD is, yan, $1 equals 41 point something. So, mas mababa, guys, yung conversion. Okay lang kahit 350 yan per withdraw. Kasi overall, ayan, ay mas mura yung makakaltas. Okay, so anyway, anong balak mo? Lakad muna tayo, enjoy natin yung... Starbucks ba? Lakad muna? Lakad muna. Okay. Bawal Starbucks kasi diabetic Oo nga, ka. hindi ko rin naman gusto. Lipot lang para okay. ma-exercise. So lakad tayo. Let's go, Sayan. Sayan, let's go. Diba, na. Ayan, so saan ba tayo pupunta? Yan, lakad lang muna siguro. Tamang exercise na rin. So yun nga pala guys, sabi ko kay Emma, balak ko siyang bilan ng bag dito sa LB. LB, guys. LB. Lumang bag. Lumang bag. Come on, Sayan. Guys, papasok. Sayan, come on. Hindi kami bibili dyan. Guys, alam nyo ba, magti 3 years na kami dito, hindi kami pumapasok dyan. Oo. Kasi, okay lang. Mabubudol ka dyan? Hindi kailangan. Hindi naman kailangan. Hindi rin naman kahit pumasok tayo, hindi rin tayo bibili yan. Oo. Saka hindi tayo papasukin din. Sa itsura pa lang natin eh. Saka na yan. Hindi yan kailangan. Ayan guys, while walking, ito napansin namin, 2 stalls magkasunod sarado. So may mga businesses siguro nagde-decide mag-close, mag-move. Ito, Roots ba to? And then yung katabi, hindi ko alam. Matandaan. Ayan, so either nag-move sila o pwedeng nalugi. Ayan, kasi guys, dito yung mall sa Canada or dito sa Calgary, kasi dito pa lang naman ang nalibot namin. Hindi siya ganun katao compared sa mga mall sa Pinas. Ayan. Hindi natin alam syempre kung nalulugi ba talaga sila or kinakaya. Diba? Hi! Dark spider? Yeah. So, lipat lang kami guys dito. Pumasok si Alvin sa Oakley kanina pero wala namang bago. Pang-summer na. Yan, mga pang-summer na yung pala doon. Tinitinda. Yan. So, I think heading na kami sa food court. So, guys, alam ko ito, may mga nakabasa na rin. One of the biggest companies din dito magsasara. And I think napakaraming empleyado na naapektuhan and wala ng trabaho. Katulad na lang dati, nung nagsara yung Nordstrom. So, ilang stores yun. So, ito yung Hudson's Bay. Hudson's Bay. Guys, sarado na. Nandito kami sa Chinook Mall. Ayan closing sale na. Effective March 25. Returns will not be accepted. Yan, ganyan din yung nangyari sa Nordstrom. Kasi kapag malapit na yung closing, hindi na sila a-accept ng return. Dahil, yun nga, parang na-inventory na yan. Natingnan na nila kung ano yung items na natitira. So, baka wala na rin silang pampalit or pang bigay ng amount yan para sa inyo. So, yan, nakakalungkot, no? Maybe sarado na sila. 8 lang kasi. 8 na ata. Hindi, okay. So, ito guys, ayan March 25. Closing sale na sila. I think, saan kaya mapupunta yung mga employees nito? Yung last day daw nila para i-honor yung mga certificates, April 6. So, hindi ko lang alam kung kailan talaga yung, like store is closed.
Pero ito, yung pag-honor lang nila ng gift certificates, April 6. Napakalaking store nito, guys. And, naalala ko, 2023, nagsara yung Nordstrom. Yan, kasi nag-work ako doon. Ang nangyari, akala namin may papalit sa area. 2-story pa naman yun, diba? 2 floors. And napakalawak nun. Sabi may magre-rent na daw. Iba-iba na ngayon nag-rent after nun eh. Pero hanggang ngayon, parang wala talagang consistent na generate ng income sa pwesto na yun. Laging nalulugi siguro o nagpapalit, no? Yung last time, yung parang mga mirror something. Saka yung laser ba? Oh, laser. Ngayon, ewan ko parang ano ba yun nandun? Hindi ko na alam ma-recognize. kasi hindi naman tayo nagagawi sa part na yun. Yan, pag mag-washroom lang malapit sa Teams. Pero, yun nga, ito, napakalaking area guys ng Hudson's Bay. Hindi na natin alam kung anong mangyayari dito sa area na to. Yan. And pero, sa mga employees. Pero syempre, iba-iba naman yung brand niyan, di ba? So, siguro pa-pull out lang nila yan. Pwede, pero yung mga employees mawala ng work. So, madadagdag sila sa libo-libong maghahanap yan ng trabaho ngayon. Kasi ganun din yung nangyari sa amin. Yung Nordstrom, iba-iba yung branches niyan. Meron dito sa Calgary, meron din sa BC. Yan, all over Canada, I think 14 stores. Pero yung US ang hindi nagsara. Yung US ang hindi nagsara. Ayan. So, hi, Zion. And itong Hudson's Bay nga, ililiquidate na. Siguro talaga ito, effectin niya ng pagta-transition ng mga tao sa online stores. Gusto na nila yung bumibili ng at the tip of their fingers. So, hindi na sila pupunta dito. Syempre, ang upa mo sa napakalaking area dito sa mall, ang mahal-mahal niyan. So, malulugi ka talaga. Hindi, kahit nung nag-work ako dito sa Sinop, bihira talaga yung pumapasok dyan. Parang bilang mo lang yung pumapasok. Kahit naman sa ibang stores, baby, no? Basta parang hindi talaga matao dito sa mall. Kaya parang mag-iisip ka na lang, paano sila kumikita kung konti lang yung dumadating. Pero ang madaming tao, syempre, Cross Iron kasi outlet mall yun. Mas mura kasi. Mas mura doon, dinadayo din talaga. Tagal natin hindi nakakapunta ng Cross Iron, ha? Oo, pansin nyo ba? Siguro sa Sunday punta tayo. Hindi na kami pumupunta ng Cross Iron. Sunday siguro pwede, no? Oo, libot lang. Yan. Baka matempta naman tayo. Bungad pa lang kasi sa Cross Iron. Jollibee na. Budol ka na eh. Jollibee. Pero hindi ko na-trip muna yung Jollibee. Yan, iba naman. Buti naman. Kasi ako guys, totoo lang. Sa kada punta namin doon, Jollibee talaga gusto ko. Nga kami ng Pilipinas, parang... Hindi tayo nag-Jollibee. Hindi ba? Ay, isang beses lang. Nagpa-Jollibee. Burger, fries. Tapos ako, nag-Jolly Hotdog ako noon. Yun lang yung gusto ko sa Jollibee, Jolly Hotdog. Yan, masasawa ka. Sawang-sawa na ako talaga. Ay, naku, hindi yung Mang Inasal. Mang Inasal talaga. Gusto ko. I mean, sa Jollibee ng chicken ng Jollibee. Yan, gusto ko may inasal lang dito. Inasal talaga. Yan. Yun talaga, kahit ilang balik tayo dun, pwede. Actually, nakatatlo ata tayong balik sa inasal eh. Oo. Diba? So, dito guys, ang hirap makahanap nung food na gusto namin. Unlike sa Pinas, di ba may pinuntahan kami, Bancheto, ang daming choices doon, parang libot ka lang. Dito, yan, food court, parang hindi kami makapili ni Alvin guys. Totoo. Libot lang kami ng libot, hindi namin alam kung anong bibili namin. Sa food court guys, ang kinakainan ko lang talaga dyan yung bourbon. Kasi yung KFC, A&W, hindi na, parang sawa na ako sa mga ganun. Yun lang naman kinakain ko sa paulit-ulit, okay lang sa akin. Alright. Ikaw, anong mga mo? Wala. Hindi ako mahilig bumili, Char. Hindi, pero pag nagkikrave ako sa gabi, Popeyes. Oh, yeah. Popeyes na. Gusto ko yung boneless chicken. Papa-DoorDash kami. Ayan, usapang pagkain na sa mall. Yan, napunta lang naman sa Hudson's Bay. Pero diba? Yun nga, malaking ha? Malaking kawalan to. And malaking business to, guys. Alam nyo ba, ito nga, nung nawalan ako ng work sa Nordstrom, may mga ka-work ako na nag-apply sa Hudson's Bay. So, ibig sabihin, dito sila naglipatan. Tapos ngayon, magsasara na naman. Kaya, sabi ko, ano ba naman to? Another layoff or kung ano man na mangyayari, mawawala na naman sila ng work. So, kailangan talaga, yung work na pipiliin mo ay somehow established
Kasi prone itong mga ganito, yung retail, mga big companies, although big company ang Hudson's Bay, nagsasara, yan, nalulugi, nababankrupt. Kaya parang ano din talaga, no, hindi mo masabi kung magtatagal ka sa work or hindi. Yung sa Nordstrom, ang dami kong kakilala, 7 years, 9 years sila doon. Akala nila pang lifetime na. Tapos may mga ka-work din ako na problemado dahil kakakuha lang daw niya ng kotse noon. Hindi alam. It came as a surprise talaga yung sa Nordstrom. May mga manager na walang alam, hindi makapag-explain sa amin na nagtatanong kasi nga pati sila matatanggalan ng work din. So, yung mga ganun kasi, 'di ba? Confidential yung process noon. Tapos kapag magre-release lang ng news kapag final na. Kaya sila nagulat. So I think itong sa Hudson's Bay, baka ganun din. Kasi syempre, kapag nasa level ng pag-aasa sa IOS liquidation, nasa lawyer pa yan eh. Pero kapag nag-announce na yan, naku, ayan, doon mo palang may isip, anong gagawin ko after? Mawala na naman ako ng work. Ayan, so, yan ang reality. Even yung mga matatagal na sa work na wala sila nakuha, no? Oo. Walang separation pay, guys, ayun sa Nordstrom. Ewan ko lang dito sa Hudson's Bay. Ayan. So, sana naman meron. Kasi, syempre, different company naman to. And, syempre, iba yung pamamalakad nila or pagbibigay ng benefits. Nga lang, pag dineclare nila na bankrupt, yun ang problema. Wala yes, talaga. pag bankrupt din nga. Sa bagay, ang balita ko kasi dito sa Hudson's Bay, liquidation. So, baka same strategy sila na Nordstrom. Para, ayan, wala silang bayad na, na pay sa mga matatagal na empleyado. Yeah. So, yun. So, makibalita na lang tayo dyan sa liquidation na nagaganap dito sa Hudson's Bay. Yan, tinan nyo, nakatambay lang kami dito, no? Walang mapuntahan. Nagubos na kami na. Dapat pupunta kami ng Super Beans, kaso naalangan na sa oras. Kasi nag-usap pa nga kami sa TV. Oo. So, sabi ko kayo, malakad na lang tayo dito, paubos tayong oras, then maya-maya, uwi na rin kami. Yan, para hindi kasi sayang yung punta namin. Dito na rin kasi kami. At least makapaglakad-lakad din. Yes, guys, nakakatuwa. Ayan, si Alvin, hindi na natuloy sa Starbucks. At least, hindi na tempt sa sugar. Tapos, yung teams din. Parang ano ba, kumain ba tayo? Ba't hindi tayo nagugutom ngayon? Lunch, diba? Hindi, lunch lang kapag gabi na, baby. So, ngayon, wala pa tayong nasa-select. Ayan, so libot muna ulit kami, guys. Si Zion ay pagod na raw. Pagod na. Gusto magpabuhat, no? You're tired? Yeah. It's time to go home na. It's already 8:30 na ng gabi. Yan, kakalubog lang ng araw. Dito, guys, alas 8 may araw pa. So, kasi nga, malapit na mag-summer. So, marami-rami na naman tayong mapupuntahan yan. Kasi guys, kami talaga, pag summer, gusto namin lumalabas talaga, namamasyal. Yan, camping. Sana, sino mga kaibigan namin dyan, mag-camping. Kasi sayang yung ating, tent. Bumili kami ng tent na napakalaki. Yan, kaya, tsaka enjoy din naman. Enjoy din talaga guys, mag-camping. Yan yung uso dito guys, pag summer. More on camping talaga sila dito. Kumbaga parang, winter pa lang, nag-i-schedule na sila ng mga location kasi parang ibubook mo rin siya, no? Kasi nga pagdating ng ganitong summer, punuan na yan. Gaya nung sa CFC namin, nag-camping kami. Ang dami nun halos ilang family yun, 50 families ata yun. So, ang laki nung, hindi ko alam kung nirentahan nila or paano ba, hindi ko sure basta gano'n, sila ng isang place sa may sa may saan nga yung lugar na yun? Drumheller yan guys. Doon kami nag-camping nun. Saya nun sobra. Kaya sana masundan ulit. Tapos yung mga kaibigan nga namin dito, sabi ko nga, i-try namin mag-camping. Kahit kami-kami lang. Yung mga ka-household namin. Yan, kay Bro Prince yan. Tsaka kay sis, Saren. Yan, sana mapagplanuhan natin yung camping na yan. Alright? So yun guys, uwi na kami ni Emma and yan, salamat sa panonood sa vlog ulit namin ni Emma. So, dito na namin tatapusin ang video na to. Alright? See you again on the next one. Peace!